ulan nang malakas sa labas. Ang patak na ulan ay tilam nga luhang bumabagsak sa salamin ng aming malawak na bintana kung saan matatanaw ang mailaw ng malalaking gusali sa Maynila. Malami ang hangin na pumapasok mula sa siwang ngang pinto, ngunit mas malami ang pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Nakaupo ako sa tapat ng mahabang hapak-kainan na yari sa matibay na kahoy na nara, nakatiti sa mga puting papel na itinapon sa aking harapan. Mga papel na naglalaman ng masalitang tatapos sa 5 taon kong pag-ibig, patitiwala at paniniwala sa isang sumpaan. Tahimik ang buong silid, tanging ang pahinga ko lamang na mabigat at puto-puto ang naririnig kasabay ng tunog ng pakulan. Bago pa man bumagsak ang unang patak ng luha mula sa aking nga mata, walang awa at walang pealinlangang dinampot ni Miguel ang lalaking pinangakuan ko ngang walang hanggang paibig sa harap ng dambana ang kanyang telepono. Sa kanyang isipan, buo na ang desisyon. Kumbinsido siya na ang aking ama, ang haliginang, aming pamilya na minsan niyang sinamba at iginagalang ay wala ng silbi. Na kami ay lubusang nakalugmok at wala nang mabibigay pang pakinabang sa kanyang ambisyon. Narinig ko ang paktuno ng telepono, tinawagan niya ang aking ama. Ang bawat salitang binitawan niya ay mabagal, malinaw at may diin na tila ba sinasadya niyang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Ginoong Valderrama, kailangan ninyong sunduin ang inyong anak. Kung nandito pa siya palipas ng 1 oras, huwag ninyo akong sisisihin sa kung ano ang mangyayari. Ipapakalatkat ko siya palabas ng pamamahay na ito kung kinakailangan. Ang tinik niya ay walang bakas ngang pagmamahal o kahit na anong awa. Hindi ako umiyak ng nga sandaling iyon. Pinigilan ko ang panginginig ng aking nga balikat. Sa halip, tahimik ko siyang pinakmasdan habang siya ay naglalakat pabalik-balik sa sala, nakangisi, tila isang hari na natagumpay sa kanyang pananakop. Hindi niya alam habang pinakmamasdan ko ang lumang orasan na patuloy sa pag-ikot, batit kong hindi ako ang mapapalaya sa gabing iyon. Ang mataong kasalukuyan nakatayo sa aking harapan na nabubula sa kasakiman at kayabangan, ang siyang malapit ng makatiking ang matinding dagok ng tadhana. Ang planong ng aking ama na matagal na niyang inihanda sa likod ng mga anino ay malapit ng bumalo sa kanila. Kung isipin, tila kailan lamang nang magsimula ang lahat. 5 taon na ang nakararaan, ako si Sofia Valderrama ay naglakad patungo sa altar upang pakasalan si Miguel Santos. Tandang-tanda ko pa ang halimuya ng sampagwita na nakasabit sa pintuan ng simbahan at ang matamis na ngiti sa kanyang nga labi habang suot niya ang kanyang makisik na barong. Ako ang kaisa-isang anak ni Ricardo Valderrama, ang nagtatak at nagpapalago ng isa sa pinakatanya na negosyo ng pagpapatayo ng mga kabahayan at matataas na gusali sa buong bansa. Samantalang si Miguel, siya ay isang simpleng manggagawa lamang, isang tagapamahala sa isang maliit na paggawaan ng mga materyales. Marami ang nataas ng kilay sa aming pag-ibigan. Sinasabi nilang malayo ang aming antas sa buhay, na hindi kami nababagay sa isa-isa dahil lumaki ako sa yaman habang siya ay lumaki sa hirap. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga ang yaman. Minahal ko siya ng tapat buong puso at walang halong paimot. Sa araw nga aming kasal, labis ang kaligayahan ko nang ibigay nga aking nga magulang ang pinakamagandang regalo na maaring matanggap ng isang bagong maasawa. Isang malawa at marangyang tahanan sa itaas ng isang mataas na gusali. Ayon sa aking ama, habang mahigpit niyang hinahawakan ang aming nga kamay, ito ang magiging matibay na pundasyon ng aming bubuing pamilya. Ipinangalan niya ang titulo ng bahay sa aming dalawa ni Miguel. Bilang patunay nga niyang basbas at buong pagtitiwala sa lalaking aking napili. Noong maunang taon ng aming pagsasama, ang buhay ko ay tila isang walang hanggang pagdiriwang. Si Miguel ay maasikaso, malambing, at palaging may nakahandang matatamis na salita sa tuwing umuwi siya mula sa trabaho.
Sa tulong at impluensya ng aking ama, mabilis na umangat ang posisyon ni Miguel sa kanyang kumpanya. Naging masagana ang aming pamumuhay. Ang kanyang ina, si Aling Chora, una noong una ay laging matalim ang tingin sa akin dahil sa paniniwalang wala akong alam sa buhay may asawa, kundi ang makpaganda at makwaldas ng pera ay biglang nabago. Na makita niya kung paano kami sinuportahan ng aking pamilya, naging malambot ang kanyang pakikitungo sa akin. Naniwala ako na ang pinakamaswerte sa lahat. Ibinigay ko ang aking buong oras sa paalaga ng aming tahanan. Tinalikuran ang aking sariling nga pangarap na maging isang kilalang arkitekto upang maging isang mabuting may bahay na susuporta sa kanyang nga pangarap. Ngunit isang gabi, gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Isang ordinaryong Sabado ng gabi iyon. Nahanda ako ng paboritong pagkain ni Miguel, ang sinigang na baboy na matagal kong pinakuluan upang lumambot ng husto ang karne at manot ang asim ng sampalok. Masaya kaming kumakain kasama ang kanyang ina nang biglang tumuno ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ng aking ama sa umiilaw na salamin. Masigla ko itong sinagot, umaasang mangangamusta lamang siya gaya ng kanyang nakagawian. Papa, kumakain po kami. Kumusta po kayo? Ngunit ang tinik na sumagot mula sa kabilang linya ay hindi ang pamilya na masiglang boses ng aking ama na nakasanayan ko. Isa itong tinik na basa, pagod, at puno nga matining kalungkutan na tila bapasan niya ang buong mundo. Sofia, anak, kailangan mong magpakatatat. Nalami ang aking nga kamay. Binitawan ko ang hawak kong kutsara na lumikha ng maingay na kalampa sa aking plato. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at doon niya ibinasa ang balitang wawasak sa aking tahimik na buhay. Ang aming kumpanya, ang pinahirapan niya sa buong buhay niya simula pa noong siya ay bata pa ay tuluyan ng bumaksak. Nalugi sila dahil sa isang malaking proyekto na nawi sa isang malagim na panloloko ng mga taong pinakatiwalaan niya. Hinahabol na kami ng nga pautang at mga bangko. Kailangan niyang isuko ang lahat ng aming bahay, sasakyan at mga naipong salapi upang makabaya sa mga utang. Humagulgol siya at paulit-ulit na humingi ng tawad dahil wala na siyang naiwan para sa akin. Nabitawan ko ang telepono. Tumama ito sa makinis na sahi na lumiha ng matuno na lagiti. Tila tumigil ang paligid. Hindi ako makahinga. Nagtatakang tumingin sa akin si Miguel at si Aling Chora. Mabilis na dinampo ni Miguel ang telepono at kinausap ang aking amo upang alamin kung ano ang nagaganap. Pinakmasdan ko ang kanyang mukha. Mula sa pagtataka, nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang nga mata sa gulat. At pagkatapos ay napalitan ng isang madilim at malamig na ekspresyon na hindi ko kailanman nakita sa kanya sa loob ng 5 taon. Nang ibaba niya ang telepono, walang emosyon siyang tumitik sa akin. Walang yakap, walang salitang nagpapatahan. Tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang nangyari. Tumingin si Miguel kay Aling Chora at sa isang tuyot na tinik ay sinabing baksak na ang aking pamilya. Saglit na napatulala ang matanda, ngunit hindi na tagal ay bumali ang kanyang katinuan at sinabing kailangan naming maging matibay. Naniwala ako na magiging karamay ko sila sa kabila ng unos na kahit mawala ang lahat ng aming yaman, mananatili ang aming sumpaan at pagmamahalan. Ngunit kinabukasan, lumabas ang katotohanan ng matagal na nilang ikinukubli sa likod ng gapekangiti. Pagising ko kinabukasan, namumaga pa ang aking mamata dahil sa magdama na pag-iyak habang inaalala ang kalagayan ng aking mamagulang. Naktungo ako sa kusina upang uminom na tubig, ngunit sinalubong ako na matalim na tenga ni Aling Chora. Ang dating matamis, niyang ngiti na bumabati sa akin tuwing umaga ay napalitan krang pek-ismit at pandidiri. Sinimulan niya akong paringgan habang siya ay kumakain krang pandesal. Sinabi niya na hindi na ako isang prinsesa na kailangang pasilbihan sa bahay na ito. Na dahil wala na akong silbi at wala nang silbi ang aking ama, dapat ko nang simulan ang magtrabaho at magpakaalipin dahil pabigat na lamang ako sa buhay ng kanyang anak. Nasaktan ako ng lubos.
Tumingin ako kay Miguel na kasalukuyang umiinom ng mainit na kape sa tabi niya, umaasang ipatatanggol niya ako bilang asawa niya. Ngunit tumayo lamang siya, kinuha ang kanyang bag at sinabing papasok na siya sa opisina. Wala siyang ginawa upang awatin ang kanyang ina, ni hindi niya ako tiningnan. Naiwan akong tulala, unti-unting napatanto na ang pagmamahal nila sa akin ay nakadikit lamang sa kayaman ng taglay ng aking apelyido. Lumipas ang araw na tila ako ay isang alipin at bilanggo sa sarili kong tahanan. Lahat ng mabibigat na gawaing bahay ay ipinasa sa akin ni Aling Cora. Pinaglaban niya ako ng mga mabibigat na kumot gamit ang aking mga kamay kahit na mayroon naman kaming makina. Pinalinis na ang buong bahay hanggang sa sumakit ang aking laikot at mamula ang aking nga palat na hindi sanay sa ganong uri ng trabaho. Itinago rin niya ang mamahaling sabon at pinagamit sa akin ang murang bareta na sumuga sa aking balat. Sa tuwing magrereklamo ako kay Miguel sa gabi pagkawi niya, sinisigawan niya lamang ako. Sinabihan niya akong intindihin na lamang ang kanyang ina dahil pagod na siyang intindihin paang walang katapusang problema ng aking pamilya. Tiniis ko ang lahat ng pang-alipusta. Kinimkim ko ang sakit at kahihiyan dahil umaasa pa rin akong babali ang lalaking nakilala at minahal ko. Isang gabi matapos ang ilang linggo ng walang tigil na pagpapahirap, biglang naging maamo at malambing si Miguel. Tinawag niya ako sa aming silid at hinawakan ang aking mga nangingini na kamay. Puno ngang pag-alala ang kanyang nga mata na tila ba nang niningning sa awa. Humingi siya ng tawa sa kanyang pagiging malamig at malayo nitong nakaraang araw. Sinabi niyang may naisip siyang paraan upang makatulong sa aking ama at may balik ang dating saya ng aming pamilya. Gagamitin daw namin ang titulo ng aming bahay upang makakuha ng malaking halaga mula sa bangko, isang halaga na magagamit ng aking ama upang makabangon muli at may tayo ang kanyang nasirang negosyo. Dahil sa labis na paalala ko sa aking pamilya at sa matinding paasam sa muling painit ng kanyang pakikitungo, nabula ako ng paasa. Kumuha siya ng isang makapan na patungang dokumento mula sa kanyang bag at itinuro kung saan ako dapat pumirma. Sinabi niyang na mamadali ang bangko kaya kailangan na itong matapos kaagad upang makuha na ang salapi. Dahil sa kagustuhan kong makatulong agad sa aking ama upang matapos na ang kanyang paghihirap, hindi ko na binasa na maigi ang nilalaman ng papeles. Pinirmahan ko ang iyon isa-isa na titiwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan ko ng aking buhay. Akala ko ay matatapos na ang aking kalbaryo. Akala ko ay sasalubungin na kami ng bagong paasa at magbabalik ang dating tamis ng aming pagsasama. Ngunit iyon pala ang magiging hudyat ng aking tuluyang pakbaksa at ng isang napakasamang panlilinlang. Makalipas ang ilang araw, dumating si Miguel na walang dalang ngiti o kahit anong balita ang tagumpay mula sa bangko. Sa halip na tulong para sa aking ama, isang manipis na papel ang inilapa niya sa aking harapan sa ibabahong mesa. Nang mabasa ko ang nakasulat, pakiramdam ko ay huminto ang paktibo ng aking puso at nanigas ang aking buong katawan. Kasulatan ng paghihiwalay. Nang umiyak ako at magmakaawa, pilit na inaalam kung ano ang aking ginawang mali, tinawanan niya lamang ako. Isang tawa na punong-punong pakasulam. Sinabi niyang hindi na niya kayang tiisin ang pamumuhay kasama ang isang babaeng wala ng kwenta at magdadala lamang ng pabigat sa kanyang kinabukasan. Sumingi si Aling Cora, lumabas mula sa kusina at buong pagmamalaking sinabi na minahal lamang ako kanyang anak dahil sa perang dumadaloy mula sa aking pamilya. Dahil tuyo na ang balo ng aming yaman, tapos na rin ang papel ko sa kanilang buhay. Nang tumayo ako at buong tapang na sinabing hindi ako alis kahit kailan. Sa bahay na iniregalo ng aking ama, nakita ko ang demonyong ngiti na sumilay sa ngalabi ni Miguel. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa aking mukha.
Isang formal na kasulatan na napapatunay na isinusuko ko ang bukong karapatan sa aming marangyang bahay at inililipat ito ng buo sa kanyang pangalan lamang. Sa ibaba, malinaw na malinaw ang sarili kong pirma. Ang nga papeles na pinirmahan ko para sana sa utanging pero upang isalba ang aking ama ay isa palang tusong patibong upang nakawin sa akin ang natitirang yaman na mayroon ako. Duro na duro ang aking puso habang pinamamasdan silang maina na napapalitan ng matagumpay na ngiti, waring nanalo sa isang malaking sugal, pinatulungan nila ako, ginamit nila ang aking kahinaan, ang pagmamahal ko sa aking pamilya upang nakawin ang lahat mula sa akin ng walang kahirap-hirap. Napahagulgol ako hindi dahil sa nawalan ako ng yaman o ng isang magandang bahay, kundi dahil sa labis na katangahan at sakit na maniwala sa mga taong walang ibang inisip kundi ang sarili nilang kasakiman. Habang nakadapa ako sa malamig na sahig at naririnig ang kanilang walang awang pang-alipusta at pagtawa, isang malamig na hangin ang umihip mula sa labas. Napatiti ako sa kawalan habang ang aking mga luha ay patuloy na umaagos at nababasa sa aking pisngi. Ngunit sa likod ng labis na kalungkutan at pangingini nga aking kalamnan, may isang katanungang pauli-ulit na bumubulong at naghahanap ng kasagutan sa aking isipan. Paano kung ang mapait na pakbasa na ito ay hindi ang katapusan ng aking kwento, kundi ang simula lamang ng isang nakakapanghilabot na paghihiganti na wawasa sa mismong nga taong walang habas na nanilang sa akin? Ilang araw ang lumipas na parang isang mahaba at madilim na bangungot na ayaw matapos. Hindi ko malaman kung paano ko nakayanang bumangon mula sa malamig na sahig noong gabing ipamukha nila sa akin ang aking pagkatalo. Sa sarili kong tahanan, naging isang dayuhan ako, isang estranghero na pinandidirian at pinatatawanan. Ang halimuyak ng mga bulakla na dati kong inilalagay sa mga florera ay napalitan na. Amoy na, piniritong tuyo at daing na. Niluluto ni Aling Chora tuwing umaga, tila sinasat dia upang ipaalala sa akin na siya na ang nagahari sa kusina at sa buong pamamahay. Hindi ako sumuko ng ganun na lamang. Sa kabila ng matinding kirot sa aking dibdib, sinubukan kong lumaban. Inubos ko ang nga natitirang barya sa aking pitaka upang sumakay ng jeep at bus na tungo sa iba't ibang tanggapan nga abogado sa Maynila at Quezon City. Ngunit sa tuwing ilalata ko ang aking kwento at aaminin na ako mismo ang pumirma sa kasulatan ng paglilipat ng karapatan nang hindi binabasa ang buong nilalaman, iiling lamang sila. Sasabihin nilang mahina ang aking laban. Nasa matang batas, ang pirma ay pirma. Walang silbi ang mga luha at sumpa kung walang matibay na katibayan ng pananako o panlilin lang. Umuwi akong bigo, yakap ang aking sarili habang naglalakad sa ilalim ng mainit na araw, ramdam ang pagguho ng mundo sa aking mga balikat. Dumating ang araw ng pagdinig sa hukuman para sa tuluyang paghihiwalay at paghahati ng gaari-arian. Pumasok ako sa bulwagan ng maisa, walang kasama, walang kakampi. Hindi ko magawang sabihin sa aking mga magulang ang totoong nangyayari dahil ayaw ko na silang bigyan pa ng panibagong pasanin. Sa isip ko, sapat na ang dusa ng aking ama sa pakalugi ng aming kumpanya. Umupo ako sa malamig na silya ng hukuman, nangingini ang mga kamay. Sa kabilang banda, nakita ko si Miguel at ang kanyang ina. Nakangiti sila, mayos ang pananamit at may kasamang isang sikat at mukhang magaling na abogado. Mabilis na lumipas ang pagdinig na tila isang malupit na dula kung saan ako ang kontrabidang pinarurusahan. Walang paalin lang ang ipinahaya ng abogado ni Miguel na ang aming pagsasama ay matagal ng sira. At bilang patunay nga aking kabaitan at pasasalamat di umano sa pag-aruga nga Pamilya Santos sa akin, kusang loob ko raw na ibinigay ang buong karapatan sa aming marangyang bahay kay Miguel. Tumayo ako at sumigaw, umaagos ang luha, pilit na ipinapaliwanag sa hukom na niloko nila ako na ang papel na iyon ay sinabi nilang para sa pautang sa bangko upang tulungan ang aking ama.
Ngunit tiningnan lamang ako ng hukom ng may halong awa at pagdududa. Hinanap niya ang aking katibayan, ang aking mga saksi, wala akong may pakita. Tanging ang aking mga salita laban sa isang opisyal na dokumentong may sarili kong lagda. Nang ibaba ng hukom ang kanyang matilyo at formal na ipinahayag na ang bahay, ay pag-ari na lamang ni Miguel. Pakiramdam ko ay pinugutan ako ng ulo sa harap ng maraming tao. Matapos ang pagdinig, hindi ako umuwi sa lumang bahay na inupahan ngayon ng aking nga magulang. Bumali ako sa mataas na gusali sa bahay na iniregalo ng aking ama. Ang bahay na ngayon ay larangan ng aking matinding pagkatalo. Nakasunod lamang sa akin sina Miguel at Aling Chora. Nang makapasok kami sa loop, aga akong natungo sa akin silid at ikinandado ang pinto. Narinig ko ang malakas na pakalampak ni Miguel mula sa labas. Lumabas ka riyan, wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Narinig mo ang sinabi ng hukom, kung hindi ka aalis, sisirain ko ang pintong ito at ipapakalat ka kita sa magwardiya. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa sahig, isinandal ang aking likod sa malamig na pader at umiyak ng walang tuno. Naisip ko na marahil ay ito na ang katapusan, wala na akong laban. Ngunit sa tuwing maisip ko ang mukha ng aking ama, ang kanyang pawis at dugo na inialay upang mabili ang bahay na ito, kumukulo ang aking dugo. Hindi ko hahayaang magwagi ang mga manlilinlang na ito ng ganon kadali. Kung kailangan kong mamatay sa loop ng silid na ito, gagawin ko. Lumipas ang ilang araw na hindi ako lumalabas. Umiinom lamang ako ng tubig mula sa gripo sa aking banyo. Sa labas, pinaririnig nila sa akin ang kanilang maplano. Pinausapan nila ng malakas kung paano nila ipapayos ang aking silid, kung anong kulay ng pintura ang ipapalit, at kung sino-sino ang nga kamaanak mula sa probinsya na kanilang patitirahin. Bawat salita ay parang patalim na unti-unting sumusugat sa aking kalamnan, hanggang sa dumating ang hapon na iyon, ang hapong hindi ko kailanman malilimutan. Nawala na siguro ng pasensya si Miguel. Matapos kalampagin ang pinto ay sigawan ako ng mamasasakit na salita. Narinig ko siyang kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang malakas na tunog nito upang marinig ko mula sa loop ang kanyang ginagawa. Tinawagan niya ang aking ama. Ito ang sandaling paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Narinig ko ang pamilyar at pagod na tinig ng aking ama na sumagot mula sa kabilang linya. Walang pakundangan ay punong-puno ang gayabangan na sinabi ni Miguel ang masalitang dumuro sa huling piraso ng aking pagkatao. Binalita niya ang aming paghihiwalay, ang tagumpay niya sa hukuman ay kung paano ako nakukulong at namamatigas sa loob ng bahay. Ininsulto niya ang aking ama, tinawag itong inutil at walang silbing matanda. Sinabi niyang bigyan siya ng 1 oras upang sunduin ako, kundi ay itatapon niya ako sa kalsada na parang basura. Narinig ko ang tunog ng pagkabasa mula sa telepono. Marahil ay nabitawan ng aking ama ang kanyang baso. Pagkatapos ay ibinaba ni Miguel ang tawa sabay halaha ng napakalakas kasama ang kanyang ina. Hindi ko nakinaya. Kung ako lamang ang saktan nila, kaya kong tiisin. Ngunit ang tapakan at hiyain ang aking ama na nawalan ng lahat, iyon ang hindi ko mapapatawad. Nangingini ang aking makamay na dinampot ko ang aking sariling telepono. Tinawagan ko ang aking ama. Gusto kong humingi ng patawad, gusto kong sabihin na aalis na ako na hindi na niya kailangang dumaan pa sa ganitong kahihiyan. Sinagot niya ito sa unang pagtunog pa lamang. Umiyak ako, halos hindi makabuong ang salita, ngunit laking gulat ko nang marinig ang kanyang tinig. Hindi ito ang tinig ng isang talunang matanda na narinig ko ilang linggo na ang nakararaan. Ang tinig ng aking ama ay kalmado, malalim, at may kakaibang tapang na tila isang leon na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Sofia, anak, tahan na. Pinakinggan ko ang lahat ng sinabi ngang lapastangang iyon, napakatapang mo, anak. Natigilan ako, pinunasan ko ang aking nga luha. Hindi nauunawaan kung bakit napakapanata ng kanyang boses. Makinig kang mabuti,
Patuloy ng aking ama, ang boses ay puno ng otoridad na hindi maring suwayin. Huwag kang alis diyan, manatili ka sa loob ng silid na iyan, ay lock mo ang pinto at huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Pero papa, papaalisin na nila ako. Hiyang-hiya na ako sa ginawa nila sa inyo, nautal kong sagot. Magtiwala ka sa akin, 3 minuto, nandiyan na ako. Bago pa ako makapagtanong kung paano siya makakarating ng ganun kabilis at kung ano ang kanyang gagawin laban sa mga mapang-aping taong iyon na tiya na ipapahiya, lamang siya ibinaba na niya ang telepono. Nakatitig lamang ako sa hawak kong aparato. Ano ang ibig sabihin ng aking ama? Paano niya haharapin sina Miguel? Magmamakaawa ba siya luluhod para sa aking kalayaan? Hindi. Ang tinik na iyon ay hindi tinik ng isang taong magmamakaawa. Sa labas ng pinto, patuloy ang pagtawa ni na Miguel at Aling Chora. Inaasa nila ako, tinatanong kung nakapaimpake na ba raw ako dahil papunta na ang bangkarote kong masakay ng lumang jeep. Wala akong sinabi. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang mga natitirang luha sa aking pisngi at naglakad patungo sa malaking bintana ng aking silid. Hinawi ko ng bahadya ang makapal na kurtina at tumingin sa ibaba sa kalsadang basa pangaulan na bilang ako sa aking isipan. 1, 2, 3, eksaktong 3 minuto ang lumipas nang marinig ko ang isang malakas na ugong mula sa malayo. Hindi ito ordinaryong ingay nga sasakyan sa Maynila. Isang mahaba at itim na hanay nga mga sasakyan ang lumitaw mula sa kanto. Sa unahan ay isang kumikinang na sasakyang pamilya na pamilya sa akin. Huminto ang lahat ng sasakyan sa mismong tapat ng aming gusali na lumikha ng isang nakakabinging katahimikan sa paligid. Nang bumukas ang pinto ng unang sasakyan, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang bumaba at sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng sakit na naranasan ko ay may kapalit na hindi inaasahan ni Nomen. Ano ang tunay na pagkatao ngang lalaking bumaba mula sa sasakyan at paano babaguhin ng kanyang pagdating ang kapalaran ng nga taong nagpahirap sa akin? Pinamasdan ko ng buong pagtataka ang lalaking unang bumaba mula sa kumikinang na sasakyan. Nakasuot siya ng maayos na itim na terno at may madilim na salamin. Kilala ko siya. Si Ginoong Alonso ang pinakakatiwalaang pinuno nga bantay ng aking ama. Maingat siyang umiko amagalang na pinabuksan ang pinto ang taong nakasakay sa likuran ng pinakamagarang sasakyan sa buong Hanay. Bumaba ang aking ama. Wala sa kanya ang anyo ng isang taong nalugmo sa utang at nawalan ng paasa. Suot niya ang isang perpektong tabas na kasuotan, ang kanyang buho ay mayos, ang kanyang sapatos ay kumikinang, at ang kanyang tindig ay tila isang hari na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Sumunod na bumaba mula sa isa pang sasakyan ang aming abogado, si Abogado Reyes kasama ang higit sa 10 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na uniforme, magabantay na handang sumunod sa bawat utos ng aking ama. Mula sa aking bintana, hindi ko mapigilan ang paagos ng aking luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pasakit kundi luha ng labis na kagalakan at kaluwagan. Hindi baksa ang aking ama. Ang lahat ay isang malaking palabas lamang. Narinig ko ang kalampak mula sa sala. Sumilip marahil sina Miguel at Aling Cora mula sa kanilang balkonahe dahil sa ingay ng magamakina sa labas. Pati kong nakita nila ang buong Hanay. Ang kanilang malalakas na halaha ay biglang naputol, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na tila ba may sumakal sa kanilang malalamunan. Mabilis na kumilos ang ngabantay ng aking ama. Pinalibutan nila ang pasukan ng gusali upang walang makapasok na ibang tao. Dahan-dahan at kalmadong naglakad ang aking ama papasok sa ibaba. Hindi na ako nag-aksaya pengoras.
Binuksan ko ang pinto ng aking silid at madaling bumaba ng hagdan, hindi inaalintana kung madapaman ako sa aking pagmamadali. Sinalubong ko ang aking ama sa sala. Mahigpit ko siyang niyakap na tila isang batang matagal na nawalay sa kanyang magulang. Humagulgol ako sa kanyang balikat habang marahan niyang hinahagot ang aking buhok. Patawad, anak, bulong niya, patawad at kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng hirap at kahihiyang ito. Ligtas ka na, tapos na ang paghihirap mo. Nang lumingon ako sa itaas ng hagdan, nakita ko sina Miguel at Aling Cora, namumutla ang kanilang mga mukha, tila nakakita ngang multo. Nangingini ang tuhod ni Miguel habang unti-unti siyang bumababa, hindi maunawaan kung bakit ang lalaking inaasahan niyang darating na walang-wala sakay ng isang lumang diib ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan na umapaw sa kapangyarihan, lakas at yaman. Ginong Valderrama nautal na wika ni Miguel ng makababasya, ang boses niyang kanina ay puno ng yabang at pagmamalaki ay napalitan ng takot at paggalang. Paano kayo nakarating dito? Ang inyong kumpanya. Paano? Binitawan ako ng aking ama at hinarap sila. Ang kanyang mata ay matalim malamig na tila yelo na tumatago sa kanilang kaluluwa. Ang kumpanya ko ngumisi siya. Walang anumang problema ang aking kumpanya. Mayos na mayos ito. Sa katunayan, kakatapos lamang namin lumagda sa isang napakalaking kasunduan sa ibang bansa kaninang umaga. Nalaki ang mata ni Aling Cora, halos lumabas na ang ito sa gulat. Impossible iyan! Sigaw niya, pilit na itinatanggi ang katotohanan nasa harapan na nila. Nagsisinungaling ka! Ikaw mismo ang nasabi na lubog na kayo sa utang at kukunin na, mangga bangko ang lahat ng ari-arian ninyo. Toto, ako nga ang naksabi niyan, mahinahong tugon ng aking ama, walang kahit anong bakas ng galit sa kanyang tinik, ngunit iyon ay hindi toto, iyon ay isang pagsubok lamang. Isang malaking pagsubok upang alamin ko kung sino ang tunay na mamamahal sa aking kaysa isang anak at kung sino ang galinta na nakadikit lamang dahil sa aking salapi at kapangyarihan. Isang pagsubok. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumani sa buong pagkatao ni Miguel. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan na siya ay nahulog sa isang malalim at planadong patibong. Inakala niyang siya ang tuso na siya ang nanlilinlang, ngunit siya pala ang pinaglalaruan sa loob ng isang bitak na siya mismo ang nagpasok sa kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin makapanggap ng pagkatalo si Aling Cora. Kahit na siga nga matanda, pilit na kumakapit sa kanyang nalalabing tapang habang nangingini ang kanyang nga daliri. Mayaman man kayo o hindi, naghihirap man kayo o nagsisinungaling. Ang bahay na ito ay sa anak ko na may hawak kaming kasulatan. Nagpasya na ang hukuman na sa amin ang ari-ariang ito. Wala kayong magagawa kundi umalis sa pamamahay namin. Umupo ang aking ama sa pinakamalaking upuan sa sala, sa mismong pwesto kung saan kanina lamang ay nagahari-harian at nakadakuwatro pa si Miguel. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, walang imik na lumapit si Abogado Reyes at nagbukas ng isang itim na lalagyan. Kumuha siya ng isang makapal na aso na kasulatan at maingat na inila pa ito sa masang salamin. Ginang Santos, wika nga abogado sa isang formal at walang emosyong tinik na nakasanayan sa loob ng hukuman. Sa tingin ko ay oras na upang malaman ninyo ang buong katotohanan sa likod ng bahay na ito. Ito ang orihinal na kasunduan na ginawa noong araw ang kasal ni na Miguel at Sofia 5 taon na ang nakararaan. Ano naman ngayon? Matapang na sagot ni Aling Cora, lumalabas ang ugat sa kanyang lig. Pumirma si Sofia ng kasulatan na inililipat niya ang buong karapatan sa anak ko. Ibinigay na ng hukom ang bahay na ito. May batas tayo. Ngumiti si Abogado Reyes, isang ngiting puno ang awa para sa kanilang kamangmangan sa batas. Ginang, ang inyong pagkapanalo sa hukuman ay panandalian lamang. Hinihiling ko na basahin ninyong mabuti ang huling bahagi ng orihinal na kasunduang ito. Seksyon 9.
Naalangang yumuko sina Miguel at Aling Chora upang basahin ang maliliit na letrang nakasulat sa ibabang ng papel. Habang binabasa nila ito, nakita ko kung paano tuluyang nawala ang kulay sa kanilang mga mukha, tila unti-unting hinihigop ang kanilang mga dugo. Binasa ito ng malakas ni Abogado Reyes upang marinig ng lahat sa loob ng silid. Nakasaad dito na ang ari-ariang ito ay inilagay sa isang espesyal na pakatiwala. Ang tanging may-ari at nagbibigay ng pakatiwala ay si Ginoong Ricardo Valderrama. Ang karapatang manirahan at may-ari ay mananatili lamang sa mga binigyan hanggat ang maasawa ay may legal at tapat na pagsasama. Sa oras na magiwala ang dalawa sa anumang dahilan, ang pagkakatiwala ay kagyat na mawawalang bisa. Anumang paglilipat ng karapatan, pagsasangla o pagbebenta na inilagay sa nasabing ari-ari na walang nakasulat at formal na pagsang-ayon ni Ginoong Valderrama ay ituturing na walang bisa at labag sa batas. Ang pahay ay automatikong babalik sa buong pagmamay-ari niya kumpanya niya aking kliyente. Walang bisa. Bulong ni Aling Chora. Halos mawalan ng boses. Napangangasiya at napakapit sa braso ganyang anak upang hindi tuluyang bumaksak sa sahig. Tama po, Ginang, malamig na sagot ng abogado. Ang kasulatan ng paglilipat na hawak ninyo, ang papel na pinilit ninyong papirmahan kay Sofia sa pamamagitan ng palilinlang ay naging isang walang kwentang piraso ng papel sa sandaling formal kayong nakipag-iwalay sa kanya. Hindi! Impossible iyan. Sigaw ni Miguel, tuluyan nang nawala sa sarili habang sinasabunutan ang kanyang sariling buhok. Isang patibong ito, pinlano ninyo ito simula pa noong una. Anong batas ang pumapaya sa ganyang kalokohan? Sino ang gumagawa ng ganyang kasunduan? Batas NG Meneja Kontrata. Ginong Santos, matapang na sagot ni Abogado Reyes. Nang tanggapin ninyo ng buong puso ang regalong ito 5 taon na ang nakalipas, tinanggap ninyo ang lahat ng kondisyong nakasulat dito, kasama ang mga maliliit na letra. Hindi ba pinasuripan ninyo ito sa inyong sariling abogado nun? Pumasok kayo sa bitak na ito nang nakadilat ang inyong mata. Wala kayong takas? Ngunit paano ang pasyang hukom? Pilit na lumalaban si Aling Chora, lumuluhang humihingi ng sagot. Nasa amin ang pasya. Ang pasyang hukom ay batay lamang sa ipinakita ninyong pekeng ebidensya nung panahon ng pagdinig, paliwanag ng abogado. Hindi namin ipinakita ang orihinal na kasunduang ito noon dahil gusto ng aking kliyente na makita hanggang saan abot ang inyong kasakiman. Ngayon, may sapat na kaming katibayan ng inyong masamang hangarin. Magpapasa kami ng apela bukas na bukas din. At tinitiyak ko sa inyo, 100% na babaliktarin ng mataas na hukuman ang desisyon. Hindi lamang kayo mawala ng bahay, kundi maaari rin kayong makulong dahil sa panloloko at pagnanakaw ng ari-arian. Tuluyang bumaksa ang balikat ni Miguel, napaluhod siya sa malamig na sahig. Anti-anting gumuhi sa kanyang isipan ang masaklap na katotohanan na itinapon niya ang isang masaganang kinabukasan para sa kanyang panandaliang pagkaganit. Get kanyang akin naman na kunagi mabuti lamang siyang asawa kung hindi niya ako iniwan nung inakala niyang baksa na kami sa kanya sana ipakakatiwala ang pamamahala ng buong kumpanya. Isang posisyong hindi niya kailanman mararating sa kanyang buong buhay. Sinayang niya ang lahat dahil inuna niya ang kasakiman. Nagsimulang umiyak si Miguel. Gumapang siya palapit sa mga paa ng aking ama. Lumuluhod at nagmamakaawa. Hinahalikan ang sapatos nito. Patawarin ninyo ako, humagulgol siya. Nabulak ako ng kasakiman. Patawarin ninyo ako, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, ayusin ko ang pagsasama namin ni Sofia. Ituturing ko siyang reyna. Huwag ninyo kaming itaboy. Ngunit habang nakikinig ang aking ama sa kanyang makaawang panahoy, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumayo ang aking ama at tumitik ng diretso sa mga lumuluhang mata ni Miguel.
Inakalaba nga laking ito na dito natatapos ang kanyang kaparusahan. Ano ang huling regalong inihanda ng aking ama na nasaluk ngang bangang abogado na tuluyang makbabawon kay Miguel sa madilim na seldangang bilangguan? Tahimik na nakamasid ang lahat habang patuloy sa paiyak e mamakaawo si Miguel. Nakaluhot siya sa paanan ng aking ama, nakadikit ang kanyang mukha sa malamig na sahig na yari sa makinis na bato, tila isang uwot na namamakaawang huwag tapakan. Ang kanyang ina, si Aling Cora, ay nakaupo rin sa sahig humahagolgol, hindi na kinakaya ang matinding kahihiyan at takot na unti-unting lumalamon sa kanilang pagkatao. Ngunit ang aking ama, na minsang itinuring silang kapamilya, ay nakatitig lamang sa kanila ng walang kahit anong anino ng habag. Sapat na, matigas at malami na, utos ng aking ama. Ang tinik na iyon ay umalingaw sa buong sala na patigil sa paggiyak ng magina. Inutusan niya si Abogado Reyes na ilabas ang huling bahagi ng kanilang parusa. Naglakat palapit ang abogado at may inilabas na isang manipis na aparato mula sa kanyang itim na lalagyan. Ipinatong niya ito sa mesa at pinindot upang magsimula ang isang palabas. Nang umilaw ang aparato, lumitaw ang isang takpo na palihim na nakuhanan sa loob ng isang madilim na silit kainan. Nalaki ang aking mga mata, ganon din sina Miguel at Aling Cora. Sa mismong palabas na iyon, malinaw na malinaw ang mukha ni Miguel. May kausap siyang isang lalaki na napakilalang isang mataas na kawani ng hukuman. Narinig namin ang sariling boses ni Miguel na umalingaw-ngaw mula sa aparato. Malinaw niyang inaalo ang lalaki ng malaking halagang salapi isang suhol upang tiyakin na ang pasyang hukom ay pabos sa kanya. Narinig ko kung paano siya tumawa ng malakas sa palabas na iyon, sabay-sabing napakadali kong utuin na napakatanga ko kaya madali niya akong napapirma sa mga papeles na mag-angkin sa aking tahanan. Ipinangako niya sa lalaki na sa oras na may benta niya ang bahay, paghahatian nila ang limpa-limpa na salapi. Nang mamatay ang ilaw mula sa aparato, bumalot ang isang nakakabinging katahimikan sa buwang silit. Tumingin si Aling Cora sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa matinding pagkabigla. Hindi niya inakala na ang kanyang anak na madalas niyang ipakmalaki ay hindi lamang isang sakim kundi isang tunay na kriminal na kayang bumili ng hustisya. Samantalang si Miguel ay tuluyan ng nawalan ng kulay, nangingini ang kanyang buong katawan, hindi makapagsalita, tila naputulan ng dila. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig sa palabas na iyon ay isang matibay na kadena na makukulong sa kanya. Ang lalaking kausap mo sa palabas na iyan, wika ng aking ama na ang tinik ay tila yelo na dumadampi sa balat ay hindi isang tunay na kawani ng hukuman. Siya ay tauhan ko. Inilagay ko siya ron upang subukin kung hanggang saan abot ang iyong kasamaan. At hindi mo ako binigo, Miguel. Ipinakita mo kung gaano karumi ang iyong kaluluwa. Idinakda ni Abogado Reyes na ang ginawa ni Miguel ay isang malubang paglaba sa batas, panunuhol, panlilinlang at pagnanakaw ng ari-arian. Maaari siyang mabulok sa bilangguan ng maraming taon dahil sa mga ebidensyang hawak nila. Nang marinig ang salitang bilangguan, halos mawalan ng malay si Aling Cora. Gumapang siya patungo sa aking ama, lumuluha at nagmamakaawa. Ginong drama, mawa po kayo. Siya lamang ang kaisa-isa kong anak. Kasalanan ko po ang lahat. Ako ang nagudyo sa kanya. Parusahan ninyo na po ako. Huwag lamang ang aking anak. Patawarin ninyo kami. Mawa? Malamig na sagot ng aking ama, tinititigan ang matanda. Nawa ba kayo sa aking anak nang palayasin ninyo siya sa sarili niyang pamamahay? Naawa ba kayo nang ipadiwang ninyo ang inyong pagnanakaw habang siya ay umiyak sa loob ng kanyang silit? Wala kayong karapatang humingi ng awa dahil hindi ninyo alam kung ano iyon?
Ngunit sa kabila ng lahat, naglapak si Abogado Reyes ng isa pang kasulatan sa mesa, isang sinumpaang salaysay. Sinabi niya na binibigyan sila ng aking mga isang huling pagkakataon. Kung pipirmahan ni na Miguel at Aling Chora ang papel na iyon na formal na nagsasaad na isinusuko nila ang lahat ng karapatan sa bahay at nangangakong hindi na kailanman lalapit o manggugulo sa akin, hindi na isusulong ng aking ama ang kasong kriminal. Hindi makukulong si Miguel. Ngunit kung tatanggi sila, ang aparato at ang lahat ng katibayan ay idederetso sa mga taga-usik at pulisya sa mismong gabing iyon. Wala nang paisip na ginawa si Miguel, nanginginig, pawisan at umiiyak na parang isang bata, inabot niya ang panulat, nilakdaan niya ang kasulatan. Sumunod na rin si Aling Chora, halos hindi makita ang papel dahil sa dami ng luhang bumabaksak mula sa kanyang mata. Sa ilang hagot ng panulat, ibinalit nila ang lahat ng ninakaw nila sa akin kasama na ang kanilang dignidad at kinabukasan. Tapos na ang lahat. Kinuha ni Abogado Reyes ang papel at itinago ito ng maayos. Tumayo ang aking ama at tiningnan ang bantay na nakatayo sa paligid. Ibinigay niya ang huling utos na tatapos sa pananatili ng mga taong ito sa aking buhay. Binigyan niya silang isang oras upang impakehin ang kanilang damit at personal na gamit, ang lahat ng kagamitan sa bahay, ang mamahaling kasangkapan ay maiwan sa paka ito ay pagari ng aking pamilya. Nasimulang kumilos ang bantay. Dalawang lalaki ang tumayo sa tabi ni Miguel at Aling Chora upang pilitin silang tumayo at maglakad patungo sa kanilang silid. Dahan-dahan silang humakbang, hila-hila ang kanilang mga sarili, tila mga patay na naglalakad. Subalit habang nagsisimula silang ilipit ang kanilang gamit sa ilalim ng matatalim na tingin ng bantay, napansin ko ang isang kakaibang sulyap na namula kay Miguel bago siya tuluyang pumasok sa kanyang silid. Isang sulyap na puno ng labis na pagsisisi at marahil ay isang huling pakiusap na hindi na niya kayang isambit. Sa paikot ng kamay ng orasan at sa paglapit ng takdang oras ng kanilang tuluyang paglisan, anong huling salita kaya ang muling mamumutawi sa kanyang labi? At magagawa ko kaya siyang patawarin sa huling sandalingang aming mapait na paghihiwalay. Patuloy ang paikot na makamay ng orasan hanggang sa tuluyang maubos ang isang oras na palugit na ibinigay ng aking ama. Lumabas mula sa silid sina Miguel at Aling Chora, bitbit ang ilang kahon at mga bag na naglalaman lamang ng kanilang damit at lumang sapatos. Ang mamahaling relo, alahas at mabagong kasangkapan na binili gamit ang pera ng aking pamilya ay naiwan lahat sa loob ng mga kabinet, binabantayan ng mga tauhan ni Ginoong Alonso. Habang naglalakad sila patungo sa malaking pinto, huminto si Miguel sa aking harapan. Tiningalan niya ako. Ang kanyang mata na dati ay naumapaw sa kayabangan at pagama, ngayon ay puno ng luha at matinding panghihinayang. Namamaga ang kanyang mapilik mata. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang labi sa isang basak na tini ay naksalita. Sofia, patawat. Alam kong hindi sapat ang salitang ito upang punan ang lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ngayon ko lamang napagtanto na sa paghahangat kong kayamanan, nawala ko ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ko. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Tinitigan ko siya. Hinanak ko sa aking puso ang kahit isang patak ng pagmamahal o awa na minsang umapaw para sa kanya. Ngunit wala na ako naramdaman kundi isang malamig na kawalan. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay hindi na ang lalaking pinakasalan ko. Siya ay isang estranghero na natangkang sirain ang aking buhay at tapakan ang dangal ng aking amo. Wala na tayong dapat pausapan. Miguel, mahinahon ngunit matigas kong sagot. Bitbitin mo ang iyong kasalanan at umalis na kayo. Huwa na huwa ka nang mapapakita sa akin kahit kailan.
Yumuko siya. Tinanggap ang huling hatol mula sa aking labi. Nakpatuloy sila sa paglalakad palabas ng pintuan. Sa labas ng pasilyo, nakita ko ang kapitbahay na nakadungaw mula sa kani-kanilang pinto, nagbubulungan at nagduturuan habang pinagmamasdan ang kahiyahiyang pagpapalaya sa magina. Dahan-dahang sumara ang mabigat na pintuan. At kasabay ni paglapat nito ay ang pagtatapos ni pinakamadilim na kabanata ni aking buhay. Nang marinig ko ang pag-andar ng sasakyan sa ibaba paalis ng aming gusali, tuluyan nang bumagsak ang aking luha. Napaluhod ako sa sahig at umiyak ng buong lakas. Nilapitan ako ng aking ama at niyakap ng mahigpit. Hindi ako umiyak dahil sa panghinayang kay Miguel. Umiyak ako para sa aking sarili, para sa 5 taon ng aking kabataan na inyalay ko sa isang huwad na pag-ibig at para sa sakit ng pagkakanulo. Tahana, anak, bulungang, aking ama habang hinahagot ang aking likuran. Magiging isang mahalagang aral ito sa iyo. Ang maluha mo ngayon ang mahugas sa lahat ng dumi na iniwan nila sa buhay mo. Bukas, magsisimula ka muli. Lumipas ang buwan matapos ang gabing iyon. Ang balita tungkol sa pagpapalayas kay Miguel at sa kanyang ina ay mabilis na kumalat. Ang katotohanan tungkol sa peking pagbagsak ng aming kumpanya at ang maitim na balat ni Miguel ay naging usap-usapan. Hindi nagtagal, nakarating ito sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa takot na madamay ang kanilang pangalan sa isang malaking iskandalo ng panunuhol at panlilinlang. At marahil ay sa tulong na rin ng impluensya ng aking ama, tinanggal si Miguel sa kanyang trabaho. Nawalan siya nga hanap buhay, nawalan ng tirahan, at nasira ang kanyang pangalan sa buong industriya. Nabalitaan ko na lamang mula sa isang lumang kakilala na umuwi silang mag-ina sa kanilang probinsya. Si Aling Cora ay nakasakit dahil sa labis na sa mga loob at pagkabigla sa mga nangyari. Namuhay sila sa hirap at patuloy na naging tampulan ng panunuya ng kanilang mga kamaanak at kapitbahay na dati nilang minaliit nung sila ay nakatira pa sa isang marangyang bahay sa Maynila. Isang malungkot ngunit makatarungang katapusan para sa mga taong nabula ng kasakiman. Sa kabilang banda, pinili kong huwag magmadali sa pagbuo ng bagong relasyon. Sa halip na lumipat ng tirahan, nanatili ako sa bahay na iyon. Inalis ko ang lahat ng bakas ni na Miguel. Ipinamigay ko ang kanyang naiwang kasangkapan at pinalitan ko ang kulay nga dingding. Ginawa ko itong isang tunay na santuaryo, isang lugar ng kapayapaan na puno ng mga halaman, mga larawan ng masasayang alaala at mga aklat. Hindi na rin ako pinili ng aking ama na mamahalin sa kanyang kumpanya. Binigyan niya akong kalayaan na sundin ang tunay kong pangarap. Bumalik ako sa paaral ng pagguhit at pagpapatayo ng gusali. Naktayo ako ang isang maliit na tanggapan kasama ang ilang nga kaibigan kung saan nakaton kami sa pagdidisenyo nga matitibay ngunit murang pabahay para sa mga pamilyang walang kakayahang mapatayo ng sariling tahanan. Gayun din ang nga paaralan sa mga malalayong nayon. Sa pagtulong sa iba, unti-unting nagilom ang aking mga sugat. Natutunan kong ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami nga salapi sa bangko, kundi sa kabutihang naibabahagi niya sa kanyang kapwa. Pakalipas ng ilang taon nang tuluyan na akong nakabangon at buo na muli ang aking pagkatao, muling kumatok ang paibig. Isang dating kaalasan ng kolehiyo, isang kapwa arkitekto na may simpleng pamumuhay at may mabuting puso. Wala siyang nakakasilaw na yaman, ngunit mayroon siyang katapatan na hindi mabibili ng salapi. Ang aming kasal ay ginanap sa isang maliit na kapilya, malayo sa marangyang seremonya ng aking nakaraan. Ako mismo ang gumuhit at nanay-enehe aking simpleng tray de boda. Habang nakatayo ako sa altar, hawa ang kamay ng lalaking tunay na nagmamahal sa akin, lumingon ako sa aking ama na nakangiti sa isang tabi. Napatanto ko na ang bagyo sa buhay gaano man kalakas ay hindi dumarating upang sirain tayo.
Dumarating ito upang linisin ang eting landas at itaboy ang nga taong hindi nararapat sa eting pagmamahal. Nagtapos na ang aking kwento, ngunit ang mga aral nito ay mananatiling nakaukit sa aking puso hanggang sa huling hininga. Sa paharap sa mga pagsubok, gaano man kadilim ang gabi, palaging may umagang naghihintay na magdadala ng bagong paasa. Subalit sa paikot ng mundo at sa palipas ng panahon, maiwasan ba talaga ng tao na mabula ng pansamantalang kinangasalapi? O sa huli, ang tunay na kaligayahan ba ay nasusukat lamang sa dami ng kayamanan? O sa pagkakaroon ng isang pusong tapat na mananatili sa iyong tabi kahit na gumuho ang buong mundo?